Isang kakaibang crossover na nagpabagsak sa mga dambuhala. Isang step back 3 na nagpatahimik sa Araneta. Si Terence Romeo, ang golden boy ng Philippine basketball. Pero ngayong 2026, nasaan na siya? Bakit ang isang 3-time scoring champion ay wala na sa roster ng kahit anong PBA team? Ito nga ba ay sadyang pagre-retiro o biktima siya ng isang silent ban? Sa bidyong ito, hihimayin natin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng The Bro sa PBA. Pero bago ang lahat, balikan natin ang bagsik ni Terence Romeo mula sa pag-score ng record-breaking na 83 points sa UAAP Juniors hanggang sa pagiging 3-time PBA scoring king mula 2015 hanggang 2017. Pero kasabay ng sikat ay ang mga issue. Sa TNT na balita ang tensyon na nag-dog out at sa coaching staff. Sabi ng ilan, hindi siya marunong makisama. Pero para sa mga fans, henyo lang siya na hindi maintindihan. Hanggang sa napadpad siya sa San Miguel Beerman kung saan nanalo siya ng 3 kampyonato. Ngunit unti-unti ring nilamon ng injury. At dito na tayo sa mabigat na parte. Bakit walang team na kumuha sa kanya noong Agosto 2025? Natapos ang kontrata niya sa Tira Firma Jeep at naging unrestricted free agent. Nakapagtataka na walang offer mula 12 teams ng PBA. Usap-usapan ang silent ban, isang unofficial freeze out kung saan kailangan daw ng special clearance para makabalik. Bakit? May kinalaman ba ito sa kanyang legal issue? Matatanda ang noong 2022 naharap siya sa kaso tungkol sa bounce check sa isang poultry business investment. Ayon kay Romeo, maayos na ang lahat pero naging mansa na ito sa kanyang imahe sa mga team owners. Pero hindi pwedeng ibaon ang buhay ng isang alamat. Nitong Enero 2026, lumipad si Terence patungong Dubai para sa 35 Dubai International Basketball Championship kasama ang Zamboanga Valientes. Doon ipinakita niyang hindi pa siya kupas sa kanilang laban kontra Bearcat Club. Nag-deliver siya ng 20 points at 8 assists kasama niya ang mga higante gaya na Greg Slaughter at kanhi NBA top pick Anthony Bennett. Sabi ni Romeo, ginamit niya ang torneo para makabalik sa kondisyon matapos ang 6 na buwan ng pagkakatambay. At ngayong Marso 2026, may malaking balitang lumabas. Huling pumirma si Terence sa San Miguel Beerman para sa isang 1-year guaranteed deal na nagkakahalaga ng 5.4 million. Mukhang narinig ng tadhana ang hiling ng mga fans. Ang kwento ni Terence Romeo ay hindi kwento ng isang sumuko kundi ng isang manlalarong handang harapin ang kanyang mga pagkakamali para muling makatugtong sa court. Dapat ba siya sa second chance? Sa galing ni Romeo, ang sagot ay isang matunog na yes. Pero kung kayo ang tatutungin, sa tingin nyo, dapat pa ba si Terence Romeo na bigyan pa ng second chance sa PBA o mas magiging matagubay siya kung sa ibang bansa na lamang siya maglalaro? Comment niyo ang inyong opinion sa baba at kung nagustuhan mo ang video na ito tungkol sa mga paborito kong PBA NBA players, huwag kalimutang i-like itong video ito at mag-subscribe sa ating channel. Peace out mga kapaz break.